The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves. So be shrewd as serpents and simple as doves. But beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake, as witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand over brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name. But whoever endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magmula po nung naging viral yung isang lalaki na nakagat ng aso, marami na po ngayon ang natatakot na magpunta basta-basta, pumunta sa ibang lugar, maglakad, magmotor, magbike. Kasi yung lalaki kasi ngayon, nung napabayaan at hindi nasaksakan ng anti-rabies, nakita ng lahat kung ano ba ang epekto ng rabies sa buhay ng tao. At ngayon, maging ako po minsan, pag ako'y pupunta sa mga liblib na lugar para magdala ng sakramento ng pagpapahid sa mga may sakit, kapag po may aso, ako rin po'y natataranta. Baka nga naman makagat ka ng aso diba? Sino ho ba dito yung pagpupunta sa isang lugar at nakakita ng isang kumpul na aso ay hindi kakabahan? Kahit na po kayo dog lover, iisipin mo, may saksak ba to? Kakabahan ka talaga. At ganun po yung sinisimbolo. Kung iisipin niyo mabuti, kung i-imagine niyo po yung sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo today. Tingnan mo, ang sabi dito ng Panginoon, I am sending you like sheep among the wolves. Hindi lang aso, wolves. Lobo, mas malalaki. Ano po anong mabuting balita dito? Para nakakatakot. Di ba? Ang Panginoon po, sa pagkakataong ito, naging tapat lang sa atin. Sinasabi niya sa atin na kung tayo ay magiging tagasunod niya, ang pagiging tagasunod ng Panginoon is not about comfort. It's not about feeling good. Madalas maririnig niya sa ibang mga Katoliko. Ba't ka nagsisimba rito? Because I feel good. Bakit mo ginagawa yan? Because I feel good. Hindi lang po feel good ang buhay Kristiyano. And the Lord is so honest with us today. Discipleship is not just feeling good. Discipleship is about courage. Lakas ng loob. Lakas ng loob. Lakas ng loob na na humarap sa mundo, na hindi lang pakinggan yung kanyang salita, kung hindi isabuhay ito sa kabila ng mga opposition, rejection, etc., etc. Totoo naman po, di ba? Ngayon, pag may nakita po akong post sa isang Facebook, post nung isang araw, at ang sabi doon, nung araw, kapag si Kristo ang nagsalita, nakikinig lahat. Ngayon, hindi na. Ngayon, alam niyo kung sino pinakikinggan ng lahat? Pera.
kapangyarihan, kasikatan. When money, power, and fame speak, everyone listens. Everyone kneels. Ano po yung mabuting balita dito sa narinig nating ebanghelyo today? Ang mabuting balita dito, kahit na tayo ay naharap sa pagsubok bilang mga Kristiyano, at alam nyo yan kung gaano kahirap magsabuhay ng values natin ngayong panahong ito. Katakot-takot na pambabash ang aabuti mo sa mga tao. At ito, totoong nangyayari ito. Yung tatay, ihahabla yung anak. Anong dahilan? Kristiyano ka eh. Naniniwala ka kay Kristo eh. Huwag mo akong pagsasabihan, anak lang kita. Huwag mo ko itatama sa bisyo ko, anak lang kita. At yung anak, ihahabla ang ama at ang ina. Pinagsasabihan ng parents ang mga anak, anak, magbago ka na, huwag ka nang tamad. Anak, magsimba ka naman. Mommy, who are you to dictate what should I do? Am I not free? Mga linyahan ngayon eh. At ang mga magkaibigan, isinusumpa ang kapwa kaibigan. Bakit? Kasi yung kaibigan honest, hindi nag-cheat. Wala siyang friend. Wala siyang friend. Hindi siya nag-cheat eh. At ano pa? Meron pa dito nakalagay oh. Children will rise up against parents. Nasabi ko na po iyon. And sometimes, children will put their parents into death. Kaya nga po sa ibang bansa, usong-uso yung euthanasia, di ba? Pag nakita nilang nahihirapan na yung nanay nila dahil ayaw nila ng inconvenience, o dali na sa ospital yan, saksakan na ng pampatulog forever. O naman yung mga yun naman mga bagets na maagang nagkaanak, no? Ay, nakakaabala sa trabaho yan. Patayin na yan. Tanggalin na yan. Hindi naman tao yan eh. Wala namang choice yan eh. Hindi katulad ko may choice, hindi tao yan. Patayin na yan. Ito yung sinasabi ng Panginoon na para tayong sinusugo sa mga aso. Asong gubat. Ito yung mga challenges natin sa panahon ngayon. Na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang nasusukat sa pagsisimba, kung hindi sa pagsasabuhay talaga ng mabuting balita. Kahit na nakakatakot yung mga ganitong sitwasyon, ano ang magandang balita dito? The Lord assures us, mga kapatid, the Lord assures us that in these moments of trials, God will not leave us. God is with us. And He will strengthen us so that we can live that value, yung turo niya sa atin na hindi magbabago, hindi po magbabago yung turo ni Lord. No matter how the world change, hindi magbabago yun. Yung stand niya for life, yung stand niya regarding honesty, yung stand niya regarding marriage and faithfulness, hindi po magbabago yun. And the Lord assures us that He will strengthen us during those moments of trials. Basta kumapit ka lang sa Kanya. At ngayong umaga pong ito, mga kapatid, ipinagdiriwang natin yung pag-aalaala sa kapistahan ni Saint Benedict. Si Benedict po ay isang monghe, na sa halip, no, parehas lang po tayo ng pinagdadaanan. Nung panahon ni Saint Benedict, nung kanyang panahon, ang mundo din ay ganun. Times of chaos, civil disturbance, and moral decay. Ibig sabihin, wala nang right or good ang mga tao noon. Pero anong ginawa ni Benedict? Nagmukmok na lang ba siya? Hindi. Nagtampo ba siya sa Diyos? Hindi. Ang ginawa niya, tinipon niya yung mga Kristiyano noon at nagtayo ng mga monasteryo. And they continue to pray and to work. Kaya nga pag nakakita kayo ng isang Benedictine monk,
Isa lang ang motto niyan sa buhay. Ora et labora. Ano ang ibig sabihin po nun? To pray and to work. To pray and to work. And this is a very, very powerful response to the gospel, to today's gospel. To pray and to work. Pakisabi nga po, to pray and to work. Ora et labora. Ito po, bibigyan ko po kayo ng example ng mga practical contributions ng mga Benedictine sa buong mundo. Alam niyo ba na sila nakadiscover ng beer? Ng pinakamasarap na beer sa Europe. Totoo po yun. At hindi lamang po beer. Mga halamang gamot. And you know, even ancient books, yung mga lumang libro na isinulat pa nung 8th century, makikita po nyo yan sa mga monasteryo ng Benedictine. Because yan ang motto nila. To pray and to work. So my dear brothers and sisters, ito po yung magandang inspiration sa atin ngayon. That as we try to live God's values in our times, remember Saint Benedict. There should be a balance in our prayer life and in our work. Hindi pwedeng puro trabaho lang. Hindi pwedeng gawing laging excuse na, may trabaho ako ng Sunday, di na ako magsisimba. Bakit 24 hours ka bang nagtatrabaho? Hindi na ako magdadasal, pagod na ako. Hindi. Ang trabaho, hindi yan pinapanginoon. Yes, totoo. Ang trabaho galing sa Panginoon. Pinagdasalan mo yan Kaya ka nga nagdarasal, nagpupunta ng Manawag para hilingin kay Lord na makapasa sa board exam, makatanggap sa trabaho. Pinagdasalan mo yan. Yes, ang trabaho ay galing sa Diyos. Pero ang trabaho ay hindi dinudiyos. Mag-offer tayo ng panahon everyday para manalangin. And when we pray, we don't just simply tell what we want to the Lord. We listen. We listen to His words. When the world is hostile, my dear brothers and sisters, let us relearn from Benedict. Don't hate God. Instead, pray to God. Continue relating with Him in the silence of your hearts, in participating in masses and religious activities. When the world feels hostile against us, pray. And when the world feels uncertain, let us also learn from Benedict. We work. And let our work, our daily work, be our offering to God. Ora et labora. Prayer and work.